Sa bawat pagbukas ng lata, may kasamang kakatuwang kasabikan ang mga Pilipinong lumaki noong dekada 90. Ang amoy ng ginisang karne norte na may sibuyas at bawang na may kaunting patatas o itlog, hindi lamang basta ulam. Ito isang sinimulang ritual ng maraming hapagkainan. Ang produktong iyon na may kilalang logo at kulay sa lata ay nag-iwan ng malalim na bakas sa alaala ng mga pamilyang nag-uusap habang nagluluto at kumakain. Ito ay ang kampo karne, corned beef, isang tatak na dati laganap sa mga tindahan. Paminsan-minsan, nakipagsabayan ito at sinusubukan habang lumalago ang merkado ng delata at processed meat ng bansa. Ngunit sa huling bahagi ng dekada 90 at pagsapit ng millennium, unti-unting nawala ang pangalan sa merkado. Ano nga bang nangyari sa kampo karne, corned beef? Ang kampo karne corned beef ay isang produkto ng isang malaking joint venture. Ang kumpanya sa likod nito ay San Miguel Campo Carne Corporation, isang pagsani-puwersa ng San Miguel Corporation at ng isang kumpanyang European na may dalubhasang karanasan sa meat processing, ang Campo Frio. Ang pangunahing layunin ng kanilang kolaborasyon ay magdala ng dekalidad na prosesong karne sa lokal na merkado na may kakaibang lasa at pagkakayari na malayo sa dati ng mga produkto doon. Ang pangalan ng kampo karne ay may malalim na pinagmumulang ideya. Ang salitang kampo ay nangangahulugang mga bukirin o kapatagan at ang karne ay nangangahulugang karne sa Espanyol. Ang pagbuo ng pangalang ito ay isang payak ngunit makabuluhang paraan upang ipahayag na ang mga produktong ito ay nagmula sa karne ng bukid, isang imahe ng kasariwaan at natural na pinagmulan. Sa ganitong paraan, ang tatak ay hindi lamang produkto, ito ay nagmumungkahi ng pagiging tunay at simpleng pagkain. Ang pagbuo ng kampo karne nagtagumpay dahil sa kombinasyon ng lokal na pamilihan at internasyonal na karanasan sa pagproseso ng karne, isang natatanging kolaborasyon na may layuning makipagsabayan sa lumalaking merkado. Nang ilunsad ng kampo karne corned beef sa Pilipinas, hindi ito agad kilala sa lahat ng rehiyon, ngunit mabilis itong nakakuha ng atensyon dahil sa matagumpay na distribusyon at epektibong marketing. Unang dinala ang produkto sa mga urban na pamilihan, lalo na sa Metro Manila at karatig mga lugar kung saan mataas ang demand para sa processed meat. Unang pinuntahan nito ang harap ng mga supermarket, palengke at sari-sari stores na naging pangunahing mga puntahan ng mga mamimili at pamilyang naghahanap ng madali at masarap na ulam. Ang malawak na network ng distribution ng San Miguel ay nakatulong ng malaki sa mabilis na paglaganap ng produkto sa mas maraming pamilihan sa bansa. Hindi may kakaila ang papel ng advertising at media campaigns sa pagpapaigting ng kasikatan ng kampo karne. Sa huling bahagi ng dekada 90, isang patalastas ang naging makabuluhan at ikinwenta ang maraming Pilipino bilang isa sa mga pinakatanyag na advertisement ng tatak. Isang television commercial para sa kampo karne corned beef noong 1997, natampok ang comedy personality na si Michael V. Sa video na nananatiling bahagi ng mga archival footage, makikita si Michael V sa isang nakakatawang eksena na naglalarawan bilang isang karakter habang ipinapakita ang produkto na nag-iwan ng matinding impresyon sa mga manonood noon. Ang naturang patalastas ay hindi lamang basta komersyal, ito ay naging bahagi ng pop culture noong huling bahagi ng dekada 90. Ang pagganap ni Michael V na kilala sa kanyang mga nakakatawang karakter at parodiya ay nagdala ng dagdag na kasiyahan at pagkakakilanlan sa kumpanya. Hindi lamang ipinakita ang produkto, kundi isang eksenang nakapupukaw ng atensyon, kaya tumimo ito sa isip ng mga consumer, lalo na sa natural at relatable na delivery ng artista. Maraming dahilan kung bakit agad na tinangkilik ang kampo karne corned beef sa Pilipinas. Una, ang produksyon nito ay may kalidad na mas pinong hibla at mas malinamnam kumpara sa ibang produkto noon. Ito'y nagdala ng kakaibang texture at lasa na nagbibigay ng mas matatag na karanasan sa mga mamimili. Ang pagiging mas natural at mas masarap na pandagdag sa kanin sa agahan o kahit sa tanghalian ay malaking bahagi ng pagkahumaling ng mga mamimili. Pangalawa, ang timpla ng lasa ay hindi masyadong maalat. May balanse sa alat at linamnam na akmang-akma sa panlasa ng mga Pilipino. Marami ang umamin na kahit hindi porket tagged bilang premium, nararamdaman pa rin ang pagiging masarap at nakaangat ang culinary experience. Pangatlo, ang presensya ng isang kilalang kumpanya gaya ng San Miguel ay nagbigay ng kredibilidad at tiwala ng mamimili. Dahil sa reputasyon ng kumpanya sa pagkain at inumin, mas madali para sa kampo karne ang makuha ang loob ng mga pamilyang nag-iimbak ng konserba sa kanilang pantry. Hindi lamang ang lasang dahilan ng kasikatan ng kampo karne corned beef, itong pagkakaangkop nito sa lifestyle ng mga Pilipino noon. Sa panahon kung saan marami ang nagtatrabaho ng maaga at may limitadong oras para sa pagluluto, ang corned beef ay nagbigay ng solusyon bilang mabilis ihanda ngunit masarap na pagkain. Ang pag-unawa ng mga pamilya at mga individual sa convenience food ay lumago, at sa corned beef nakita nila ang isang abot kayang mesa ng kasiyahan. Ang corned beef din ay popular dahil sa pagiging versatile.
Pwede itong ihanda bilang ginisang karne norte sa umaga kasama ang sinangag, pwedeng gawing tortang karne norte at ulam sa tanghalian, o maging sangkap sa sopas at iba pang putahe. Sa kabila ng kasikatan, hindi nakaligtas ang industriya ng processed meat sa mga kontemporaryong isyu tungkol sa nutrisyon at kalinisan. Ang paggamit ng preservatives tulad ng sodium nitrite na karaniwang bahagi ng proseso ng pag-cure upang mapanatili ang kulay at maiwasan ang pagkasira ay naging tampulan ng mga usapin tungkol sa kalusugan. Bagamat aprobado at karaniwang ginagamit ng industriya, may mga nag-aalala tungkol sa posibleng epekto nito sa kalusugan kapag labis ang pagkonsumo. May mga ulat noon na nagtanong tungkol sa kalidad ng ilang prosesadong karne sa merkado, hindi lamang sa Kampo Karne kundi pati na sa ibang brand. Ang pagkawala ng Kampo Karne at corned beef sa mga estante ng pamilihan ay hindi isang simpleng pangyayari. Ito ay bunga ng malalim na pagbabago sa estratehiya ng negosyo, malalaking pagsasanib sa industriya at pagbabago sa direksyon ng merkado sa proseso ng corporate restructuring. Ang Kampo Karne bilang isang tatak ay bahagi ng isang joint venture sa pagitan ng San Miguel Corporation at ng Espanyol na kumpanyang Conservera Compofrio S.A. sa ilalim ng pangalang San Miguel Kampo Karne Corporation na tumagal mula 1992 hanggang 2001. Noong 2001, naganap ang isang napakahalagang pagbabago sa industriya ng pagkain proseso sa Pilipinas. Sa taong iyon, binili ng San Miguel Corporation ng Pure Foods Corporation, isang malaking lokal na matagal nang kilala sa paggawa ng hotdogs, ham, bacon at iba pang mga canned meats mula sa Ayala Corporation. Ang pagbili sa Pure Foods ay bahagi ng mas malawak na plano ng San Miguel na palakasin ang kanyang posisyon sa food and beverages sector at pagsamahin ng iba't ibang unit ng pagkain sa ilalim ng isang mas malawak at integrated na corporate entity. Ang resulta ng transaksyon ay ang pag-absorb ng San Miguel Kampo Karne Corporation sa loob ng bagong Consolidated Food Unit ni San Miguel na kalaunan ay naging San Miguel Pure Foods Company Incorporated at ngayon kilala bilang San Miguel Food and Beverage Incorporated. Sa prosesong ito, ang mga hiwalay na branded na unit sa processed meats ay dinamay sa mas malaking portfolio na may layunin mapahusay ang efficiency, bawasan ang internal competition at palakasin ang market leadership. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi na nagpapatuloy bilang hiwalay na tatakang Kampo Karne ay ang tinatawag na brand consolidation strategy. Sa unang bahagi ng 2000s, ang San Miguel ay nagpasya na pagsamahin ang lahat ng processed meat products at canned goods sa ilalim ng iisang malakas na brand na mas kilala at mas malawak ang consumer recall, ang Pure Foods. Dahil sa malalim na kasaysayan ng Pure Foods bilang household name sa Pilipinas, pinaniniwala ang mas strategic na gamitin ang brand na ito para sa korporatibong paglago. Ang desisyon ay hindi lamang tungkol sa pagtigil ng isang produkto. Ito'y bahagi ng mas malaking corporate restructuring kung saan ang San Miguel Food and Beverages ay naging mas integrated at vertically aligned. Ang pagsasanib ng mga unit na ito ay nagtulak ng mas mataas na antas ng operational efficiency at logistics integration, natanggal ang dobleng proseso, nabawasan ang internal na kompetisyon sa pagitan ng mga tatak na pagmamay-ari ng iisang kumpanya at nabigyan ng mas malaking pondo at distribusyon ang mga produkto may mas malakas na market potency tulad ng Pure Foods corned beef. Bukod sa internal restructuring, may musmos na pagbabago rin sa panlasa at preference ng mamimili ng mga huling bahagi ng 90s at 2000s. Ang mga Pilipinong mamimili ay nagiging mas mapanuri sa kalidad, nutritional content at brand reputation ng processed foods. Kung dati ang Laguna at Cebu ay pabor sa isang brand ng corned beef noong early 2000s, mas lumawak ang pagpipilian mula sa mga imported na variant at lokal na brand tulad ng Century Pacific o CDO. Ang mas maraming pagpipilian ay nagdulot ng pressure sa mga legacy brands gaya ng Kampo Karne, lalo pat hindi ito paunahing pinopromote ng San Miguel matapos ang pagsasanib. Bukod dito, ang malakas na advertising at patuloy na pagpapalawak ng mga variant ng Pure Foods corned beef kasama ang mga bagong timpla at packaging innovation ay nagbigay ng dagdag na competitive edge. Isang mahalagang bagay na nakapag-ambag sa pagkawala ng Kampo Karne ay ang pagbabago ng pagmamay-ari rin at kontrol ng mga joint ventures at partnerships. Matapos ang pag-absorb ng Kampo Karne sa mas malaking Pure Foods portfolio ng San Miguel, hindi na muling binagong desisyon na paghiwa-hiwalayin o i-rehabilitate ang tatak bilang isang independyenteng brand. Sa katunayan, ang joint venture sa pagitan ng San Miguel at Campo Frio ay nagpapatuloy hanggang 2001, ngunit ang pagbago ng corporate ownership sa processed meat segment ay nagpahina sa posisyon ng Kampo Karne. Sa huli, ang pagkawala ng Kampo Karne corned beef ay resulta ng masalimot na interplay ng corporate consolidation, brand strategy at pagbabago sa market dynamics. Ang ganitong uri ng pagkawala ay karaniwan sa malalaking industriya. Maraming produkto ang naglahos sa pagdaan ng panahon, ngunit dahil sa mga strategic na desisyon ng mga kumpanya, kahit pa may mga loyal na grupo ng mga taga-suporta mga ito. Sa kaso ng Kampo Karne,
Ang kanyang pamana at alaala ay nananatiling buhay sa mga kwento at pagkainan ng mga Pilipinong lumaki kasama nito. Kahit na mga mismong lata at pangalan ay hindi na makikita sa mga estante tulad ng dati. Eto na! Ang Campo Carne Corned Beef! Aba mare! Sarap! Laki! Lasang-lasa ang beef! Bili na!